7 ng gabi nang i-ere ng DCXL Radio Mindanao Network si Senior Inspector Rolando Mendoza sa programa ni Michael Rodas. Gusto raw niyang sabihin sa publiko ang kanyang sinapit. Captain Mendoza, sir, magandang gabi sa'yo. Si Erwin Tulfo po ito. Narito ako sa kanan ng bus dito sa may tabi ng LCR Mobile Command. Yung nare-represyon ninyong meeting, ano na nangyari? Anong sabi po ni Colonel Yerba? Walang lumarating na media. Kanina ko pang tanghali ni media na ako papapasukin ko dito. Ang sabi, natatakot daw. Sinungaling siya. Pero may kondisyones si Mendoza bago raw siya magpa-interview sa akin. Gusto mo, lumabit ka doon sa bintana. Hindi lang magpapasok ng media ngayon. Okay, sa may bintana. Sa bintana lang. Okay. Hindi natuloy ang interview. Delikado raw ang sitwasyon, sabi ng mga pulis. Maging ang pamunuan ng TV5 hindi rin pumayag. Makalipas ang ilang saglit, ang medyo kalmado pang si Mendoza, bigla na lang nagwala. Nakita niya kasi na isinakay sa mobil ang nakababatang kapatid na si SPO1 Gregorio Mendoza. Ginaganyan mo yan ang mga kapatid ko. Wala namang kinalaman yan. Eto pagka hindi nila binago yan. Tutuloyan ko na yung mga dito na nasa loob. Tutuloyan ko na to. Kaagad hiningi ni Mendoza pakawala ng kanyang kapatid sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, nagbanta siyang iisa-isahing patayin ang mga hostage. Pakawalan nila ang kapatid ko, hindi. Magbabalin ako dito na isa. Kaagad ako kumilos para kausapin ang ground commander na si Superintendent Promencio Bernal. Yes, sir, may ground commander lang. Ayun na, nakikita ko rito, sa TV. Ginagawa nilang bago yung kapatid ko ng polis. Pero ang 5 minutong palugit ni Mendoza para pakawala ng kanyang kapatid, naging 3 minuto na lang at ito ang naging resulta. Unit, inasinta ni Mendoza ang mga pinakawalang pala. Paghupa ng putukan, nakahandusay na si Mendoza, nakalaylay ang katawan sa pintuan ng bus. Ang gusto niyang sabihing hinaing, kasama niya ngayon mababaon sa hukay. Ilang oras pa matapos ang insidente, inamin na rin ng mga otoridad na ang pag-aresto sa kapatid ni Mendoza ang nagtulak dito para patayin niya ang mga bihag. Ang tanong ngayon, may natutunan ba ang mga otoridad maging ang media sa nasabing insidente na nauwi sa trahedya? Erwin Tulfo, News 5.